Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. And also, para po sa ating mga nakikinig, ay naro, sa simpleng pagpapaliwanag, ano po ang ibig sabihin ng tinatawag na evidence at saka probable cause? Yun. So yung evidence ng aligasyon, kapag may ginawa kang krimen at may different corroborative, yung mismong forensic, narinig nating itay. Yung probable cause ay sukatan ng gaano katibay yung ebidensya. So may ranggo siya, no? Kahit natin yung mga termino such as probable cause o kaya beyond reasonable doubt, preponderance of evidence. Ang madalas na marinig natin, yung difference ng mga criminal cases sa mga civil cases, no? Sa civil cases kasi, preponderance lang of evidence is enough na. So tinatakdang standard of proof, no? Ang tawag pa ay quantum of proof, standard of proof o pamantayan ng pagpapatunay na na beyond reasonable doubt na tinatakda sa mga kriminal na kaso. And this time, isa pa yun, no? Kung i-apply mo ito sa impeachment procedure, walang tinatakdang specific, eh. Whether it's beyond reasonable doubt o probable cause. This time, Mhm. And so, probable yes. cause can be understand as like basic to know if the evidence can actually stand by itself with doon sa evidence na pwede nilang ilapag sa komite. By saying standard of proof, no? Pamantayan ng pagpapatunay, sukatan siya. O ang sukatan, ano yung mas malalim o mas matinding sukatan? So may ranggo. You can assume ranking. Kapag sinabi mo halimbawa yung probable cause as against or in comparison to beyond reasonable doubt, medyo malayo yon, mas mababa ang siniset na standard ng reasonable cause sa beyond reasonable doubt. Kaya nga, sa puntong ito, probable cause lang ang hinahanap ng hearing ng Committee on Justice. Posibleng batayan na meron niyang krimen o katotohanan sa aligasyon para ipagpatuloy yung trial. Pero kapag sinabing beyond reasonable doubt, walang duda. Walang ni katiting na pagdududa na naganap ang krimen. Oo. Oo. Alam mo, ang hirap talaga nun kasi yung beyond reasonable doubt, alam mo, maka-introduce ka lang o makascore ka lang, nakaduda-duda doon sa present, sa haba ng hearing. Meron ka lang na mapuntos, nakaduda-duda sa presentation, will be enough to dismiss the case. Ganon kahirap yung beyond reasonable doubt.